post ni Congressman Leandro Libeste na kung saan humihingi siya ng paumanhin sa mga tao sa gobyerno, yung mga nagsingit sa DPWH budget. Sabi niya, kung may ibang kumakalat na partial listahan ng insertions ni Yumaong Yusek Cabral, hindi po yun galing sa akin. Hindi ko po ito ilalabas sa pamamagitan ng iba. Gagawin ko po ito ng direkta. Kasi ang dami ng leak ngayon eh. Pati si Katunying, mayroon na siyang listahan. Nako, naalarma na ang mga kasama sa listahan. Ayon sa listahan para sa 2025 DPWH National Expenditure Program, may 401.3 billion na allocable sa district congressmen. Laki, no? 14.5 billion sa party list, 20.6 billion sa senators ng 19th Congress, at 285.4 billion sa iba't ibang proponents. Ito na yung sinasabi ni Congressman Libeste na taga Malacanang, kasama dyan, mga cabinet secretaries, mga undersecretaries ng iba't ibang departamento at private individuals. Ano ba yan? Anong kinalaman? Wala na talagang binalahura, binastos ang budget natin. Pera natin yan eh. Hindi naman pera ng Pangulo yan o mga congressman, senador. Galing sa taong bayan yung pera na yan. O singit sila ng singit. Mabuti lang kung pera de los buenos, ha? Kasi may mga nagsisingit din para sa kabutihan. Di naman lahat ng insertion masama. Kaya lang, paniniwala ni Congressman Libeste, mas marami yung nagsisingit na ginagamit para sa personal na kapakanan. Paumanhin po, sabi niya, sa buong gobyerno. At alam kong maraming nagagalit sa akin dahil dito. So, marami nang nagbabas kay Congressman Libeste. Kaya sabi sa kanyang post na nabasa ko, bakit? Akala ba gusto ng taong bayan labanan natin ng korupsyon? Yun ang ginagawa ko eh. Bakit nyo ako binabas? Sabi niya. So ito na, yung dalawang Gen Z congressman. Congressman Kiko Barsaga, sinuspend nila dahil sa pakikipaglaban niya sa korupsyon. Ito, si Congressman Libeste, baka pagdasal natin, nangangamba ako sa kanyang kaligtasan. Kasi yung mga tao, private individuals, o lalo na yung mga tao sa Malacanang na nakasama doon, ako, mag-aalboroto sa galit yan. Kung sino-sino man sila, meron akong idea, kaya lang, hindi ko na lang sasabihin. Hintayin na lang natin na ilabas nila ang listahan. 285.4 billion iba't ibang proponents. Grabe. Hindi ko po layuning personal kayong maapektuhan. Isusulong kong talakayin ito sa Kongreso pagkatapos ng Pasko. Ito, exciting developments ito. Sana yung mga maingay, yung mga maingay sa confidential funds ni BP Sara. 125 million lang yun, ha? Tapos, ang mayroong notice of disallowance, 73.5 million lang, napakaliit. Ito, bilyones. Pero mo yan, 284 billion proponents tagalabas. So, basa tayo sa mga comments. Daryl Yap,
21 billion sa senators, 416 billion sa congressman, hiyang-hiya ang Senado. Kakaunti, ano? Adrian Pascual, sabi niya, I suggest po na gumawa kayo ng website for that. Doon nyo po i-publish ng raw copies, photocopy ng mismong papel. If yan ang meron kayo, mas authentic ang dating. And then mag-post din kayo ng typewritten para may option ng tao pa paano hanapin ang details. Alphabetical or by type. Just make sure na hindi iyo madaling mahak. Afford mo naman yan. Tama. Sabi ni Levy Velasco, bigyan mo na lang ng copy si Congressman Miao para may katuwang ka. Correct. Nagtutulungan itong dalawa. Hinahangaan nila ang bawat isa. Kaya pasalamat tayo. At meron tayong Congressman Miao Barsaga and Congressman Libeste. May pag-asa pa ang ating bayan. Na makabango na. Lalo na sa 2028 pagdating ng bagong presidente. Teams, Jinman, at least through social media platform, yung sinisigaw ng taong bayan na transparency ay ikaw na mismo who's a young public servant ang tumutugon. Melody Joy, please pass the copy to BP Sara, your mom, Senator Marcoleta, and Congressman Barsaga. Correct. Nakakatuwa po bilang isang DDS, mga ka-DDS, matutuwa po tayo dito. Kay halos lahat ng nasa gobyerno mayroong insertion. Except kay BP Sara. Dito mo makikita yung pagiging tapat ni BP Sara. Kaya nga nag-resign siya sa DepEd dahil nung nakita niya yung galawan ni Romualdez at Saldico, kinokontrol nila ng budget. Ayaw niyang sumabay sa Agos. Di nag-resign. Ngayon, malinis ang ating BP Sara except yung ibinabatong putik sa kanya na confidential funds. But, kaya nating lusutan yun. Yeah, konting tiis na lang mga kapwa ko DDS. Palacio, itinuturing na chismis ang Cabral files ni Congressman Libeste. Okay. Itinuturing umano ng Malacanang na chismis ang mga dokumentong inilabas ni Leandro Libeste kaugnay ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways na ayon sa mambabatas ay nakuha niya mula sa yumaong dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi sasagutin ng palasyo ang nilalaman ng mga dokumento hanggat hindi ito pinatutunayan at ina-authenticate mismo ng DPWH. Ito ang exact statement ni Auntie Claire. The Palace will only respond to the documents authenticated by DPWH. Other than this, they will all be considered as hearsay or chismes which have no probative value. Okay, galing sumagot si Auntie Claire, no? Believe ako sa kanya bilang taga-depensa ng palasyo. Kayang-kaya niyang sanggain ang mga birada. Tama naman siya. From a legal standpoint, para bang kay Gutesa noon? Hindi. Si Saldico, yung kanyang pahayag sa video testimony niya, it has no probative value dahil hindi sworn statement. Hindi niya pinanumpaan. Ayan. So, ito naman kay Congressman Libeste, dahil on his side lang, sinasabi niya na binigyan siya ng authority ni Sec. Vince Dizon na magkuha ng files kay Secretary Cabral. Ayun, nakakuha siya. So,
Yes, hindi yan magagamit sa kung gagamitin yan ebidensya, pwedeng i-question. At ito ngayon, ang DPWH, formal ng nag-turn over ng laptop at saka Cabral files sa ombudsman. So siguro, pwede ring i-compare kung gusto ng transparency ng ombudsman, i-compare yung listahan nila at listahan ni Congressman Libeste. Kung parehas, ayun, authenticated na. Kasi formal ang turnover eh. Ang ombudsman nagsubpuena. Sinubpuena niya ang DPWH na isubmit lahat ng files ni Yusek Cabral for 10 years. Sinama na nila ang Duterte administration para pag-aralan. So huwag kayong magtaka mga kaibigan kung mamaya may ilalabas na ombudsman na masamang balita tungkol sa Duterte administration na kukunin nila sa Cabral files. Kasi ang target talagang sirain ng Duterte. Kaya lang, sana maging patas naman ang ombudsman. Ako, I still give the benefit of the doubt of our ombudsman. May nabasa nga akong post ni Secretary June Vic Rimulya na nung nakarang taon, grabing pinagdaan ang sakit ni Boying Rimulya at nangako daw siya na kung mabubuhay pa siya, malalagpasan niya yung krisis na yun, is gagawa siya ng tama. Baka naman ito, gagawin niya na ng tama, yung Cabral files. So, wala namang problema na aasa pa tayo. Ako lang ito. Umaasa pa ko kay Ombudsman Boying Rimulya. So, dyan natin ngayon maiko-compare. Kaya lang, sa yan? Court of Law. Yung probative value na sinasabi ni Auntie Claire. But there's another court which is more important. Ano yon? Court of Public Opinion. Ano ngayon? Paniniwalaan ba ng taong bayan yung mga inilalabas ni Congressman Libeste? Plus, marami na rin may kopya. Si Katunying ang galing ni Katunying, in-interview niya si Congressman Libeste. Doon ba sa Cabral files, sabi ni Katunying, kasama ba ang nanay mo, si Senator Ligarda? Very honest naman itong si Libeste. Yes, kasama ang nanay ko. Meron siyang, pinakamaliit siya among the senators, 1 billion lang. Kasi yung mga kapwa niya, senador, talagang grabe. Ang dami. Pinakamalaki si Senator Angara bago siya nag-DepEd Secretary. Yun. Ninamin niya. Mamaya sabi ni Katunying, mautak ako, may listahan din ako. Sabi niya. Ikinompare ko, tama nga, nandito nga si Senator Ligarda. Nag-leak. Kaya, sige lang. Kung sabihin ni Auntie Claire na, Hersi yan, hindi namin sasagutin. Yes! Huwag kayong sumagot. At bahala kayo sa paghusga ng taong bayan. Huwag kayong mataranta pag lalong bubulusok ang image ng Marcos administration, lalong lalagapak ang ratings ng Pangulo. Lalo na kung sa publiko na sino-sino yung mga nagsingit nga taga Malacanang. Ako, wala pa akong namomonitor Doon ako interesado yung 284 billion other proponents except sa mga lawmakers, senador man o kongresista, ang laki yung isiningit ng mga taga-Malacanang, yung mga cabinet secretaries and their undersecretaries. Ang dami. So, grabing pasabog ito. I don't know kung paano nila mapaniwala ang taong bayan na maganda pa rin ang ginagawa ng administrasyong ito. Ito, personal opinion ko ito, lalong lalagapak ang gobyernong ito.
Kaya tama si ex-senator Franklin Drilon na lame duck president na itong presidente nating kasalukuyan dahil sa mga pangyayaring ito.